Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y ituturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Deuteronomio ay naglalahad ng mga batas na ibinigay ng Diyos sa Sinai. Pinaalaala uli ni Moises ang mga batas na ito bago pumasok ang mga Israelita sa lupain na ipinangako sa kanila. Kaya sinabi ni Moises na kung susundin nila ang mga batas na ito, magpapalain sila ng Diyos. Makakapasok sila sa lupain hinirang at mananatili sila roon. Pero kung hindi sila naging tapat sa batas, kahit na makapasok pa sila sa lupain at mapa sa kanila iyon, papaalisin uli sila doon. Kaya magkaugnay ang biyaya ng batas at ang biyaya ng lupa. Ang batas ng Diyos ay mainam at puno ng karunungan. Hahangaan ang mga Israelita ng ibang mga bansa dahil sa batas nila. Makatarungan ito at maayos. Sasabihin ng ibang mga bansa, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa dahil sa batas na gumagabay sa kanila. Ang batas din ang nagpapakita na iba ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Ganoon sila kalapit sa Diyos na binigyan sila ng ganitong batas. Dahil sa ganitong kaganda at kahalaga ng batas na natatanggap nila sa Sinai, wag dapat nila itong kalimutan o iwalang bahala. Ito ang magdadala sa kanila ng kaayusan sa buhay at ng kaunlaran. Ituro din nila ito sa kanilang mga anak at mga apo. Ito ang magandang pamana na maibibigay nila sa kanila. Maraming mga tao na allergic sa anumang batas. Ang tingin nila sa batas ay pagpigil sa kanilang kalayaan. Iba ang batas ng Diyos. Hindi ito pumipigil sa ating kalayaan at sa ating pagkatao. Tunay na malaya tayo kapag tayo sumusunod sa batas ng Diyos. Kasi ang kalayaan ay hindi ibinigay sa atin upang gawin ang anumang gusto natin, kundi upang gawin ng bukal sa loob ang nararapat at mabuti. Ang batas ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng daan
sa mga bagay na nararapat at mabuti. Hindi na ito ang nagpapasama sa atin. Ang Diyos ang may likha sa atin. Alam niya anong mabuti sa atin at mahal niya tayo. Ayaw niyang mapasama tayo. Kaya binibigyan niya tayo ng alituntunin para sa ikabubuti natin. Ito ay nasa banal na kasulatan. Ang batas ng lumang tipan ay mas pinabuti at pinaliwanag pa ng batas ng bagong tipan. Hindi binaliwala ng bagong tipan ang lumang tipan. Mas lalo pa itong pinalalim at pinaganda. Kaya ipasalamat natin na binigyan tayo ng batas ng Diyos. Ipasalamat at isabuhay natin ito. Purihin natin ang Diyos na binigyan tayo ng mga lituntunin para hindi na nating hulaan pa kung ano ang dapat nating gawin. Ibinigay na niya ito sa atin. Purihin ang ating Diyos at talagang nagmamalasakit siya sa atin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.